Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dina. 29 anyos. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ng halos 10 taon nang nakalipas sa syudad ng Bacolod. Isa po ako sa mga bago ninyong subscriber. Nagustuhan ko ang makinig sa inyong mga kwentong ibinabahagi dahil nakaka-relate po ako sa mga kwentong aswang na aking napapakinggan mula sa inyo. Ako man ay may naranasan tungkol sa kanila na talagang kahirap kalimutan. Masakit mang isipin, ako yung tipo ng babaeng tinatawag ng aking mga kapitbahay na isa sa mga marites. Marami kasi akong napapansin sa paligid. Maraming naririnig na mga balita at higit sa lahat ay marami akong nakakausap na mga tao. Ang trabaho ko kasi ay maglako ng kakanin sa bawat kalye na malapit sa aming lugar. Kabisado ko na ang aking mga suki. At mas lalong kilala ko na din ang mga tao sa bawat lugar na pinaglalakuan ko. Wala na po ako mga magulang. Bata pa lamang ako nang maulila. Naanod kasi ng pagtaas ng tubig ang dati naming tinitirahan at kasama silang nalunod. Sa gilid kasi kami ng ilog nakatira noon. Ako lang ang nakaligtas at hindi na natirhan pa ang dati naming tahanan dahil sinira na rin ito ng gumuhong lupa na tinatawag na landslide niya. Nakarating ako sa syudad na nakayapak at punitang damit. 8 anyos pa lamang ako noon. Laging palabay na hanggang sa makasalubong ko sa isang pagtitipon ng mga politiko si Nanay Laida. Kaibigan siya ng aking mama at dating kaklase. Hindi maalawan ang pamumuhay ni Nanay Laida pero mabait po siya sa akin. Ilang po niya ako at dinala sa kanyang tahanan dahil ayon sa kanya, matandang dalaga naman daw siya at walang pamilya. Pagtitinda ng kakanin ng kanyang hinabubuhay, para makabawi sa kabutihang ipinakita niya, tumulong ako at inalok siya na ako na mismo ang maglalako ng kanyang mga paninda sa labas. Sa gabi, nagbababad na siya ng malagkit na bigas sa palangganang may gatas na niyog. Ito ang isinasalang niya sa steamer para maging puto maya. Pagkaluto, binabalot namin ito sa dahon ng saging. Saka naman haharapin ang suman at patilatik. Kapag maayos na yon, ilalagay ko ang mga ito sa bilao para ilako na. Sa katunayan yan, marami na akong suki. Pabalik-balik ako sa kalye, sa San Jose para hapdan ng mga nakilala kong nagbibilin na dalhan ko sila, kinaumagahan, habang mainit pa ang puto maya. Isang araw, pagkatapos pagkaguluhan ng inilalako kong kakanin, nagpahinga ako saglit para kumain sa isang karinderya. Napakunot ang aking noo nang makita ang mamang palaboy-laboy sa kalsada. Napansin ni Aling Raquel na titig ako sa lalaki kaya naman sabi niya, "Sada raw, hindi ko crush yung mamang baliw." Tumawa ako at tinapik ang balikat ni Aling Raquel. Siya ang sugi ko kapag naghahanap ako ng makakainan sa umaga, sirs. Mapagbiro si Aling Raquel. Palibasa ay 3 beses nang nakapag-asawa kaya marami na siyang alam. Silabi ko sa kanya na hindi ko lang mapigilan ang pag-iral ng kuryosidad sa aking sarili. Dahil ilang beses ko nang nakikita ang lalaking yan sa kalsada. Ayon kay Aling Raquel, basta na lamang daw dumating ang lalaki sa kanilang lugar. Hindi naman daw ito nananakit o nangingialam kaya hinayaan na lamang nila na magpalakad-lakad ito na parang zombie. Pinangka na umano nila itong kausapin, pero ayaw naman ito magsalita. Kapag iniiwan naman nila ay nagsasalita na ito mag-isa. Lang tanungin ko naman si Aling Raquel kung ano ang sinabi ng lalaki ay kinilabutan ako. Kinuha umano ng aswang ang kanyang anak at kaya daw siya nakarating sa aming lugar ay dito raw nakatira ang aswang na yon.
Ayon naman sa ibang taga ron, mukhang wala raw itong kamag-anak o asawa. Walang nakakaalam kung saan nanggaling ang lalaking yan. Naawa ako sa kanya dahil nakikita ko ang sarili ko noon sa kanya. Minsan na din akong naging palaboy at makakagaya ko ang kanyang pamilya ay naging biktima din ng bagyo at nawasak ang kanilang tahanan. Kaya naman pinaintindi ko si Aling Raquel na may ganong klase talaga na tao. Baka lang kasi na trauma ito kaya kung ano-anong pinagsasasabi. Masakit pa namang mawala ng pamilya. Lalo na kung nasaksihan ng isang tao ang pagkamatay ng mga ito, di ba? Magalang akong tumayo at nagpaalam na uuwi na. Ilagpasad ko lang ang lalaki na basta na lamang tumitig sa akin at marahas na hinawakan ang aking balikat. Sabi niya, kailangan ko raw hanapin ang aswang. Yung anak niya kasi, tinangay nito. Baka raw tinangay na rin pati ang nanay ko. Hindi ko maintindihan, Sir Sat, kung bakit gayon na lamang katindi ang biglang pagkabog ng dibdib ko. Buong akala ko ay sasaktan niya ako. Nagsitakbuhan pa naman sina Aling Raquel at ang iba pa para awatin ng lalaki sa pagyugyog niya sa balikat ko. Napansin kong hinawakan ako ni Aling Raquel at tinanong kong ayos lang ba ako. Sabi niya, nakakatakot daw ang lalaki at baka dahil sa ginawa niya sa akin ay matakot na akong bumalik sa kanila. Umiling ako at sinabing ayos lang naman ako. Nagpaalam na akong uuwi kaya hinayaan niya na ako noon. Laglakad ako palayo sa lugar na yon habang palihim na sinusulya pa ng matandang lalaki. Hindi ko alam kung bakit parang kakaibang kutob ko sa kanya. Parang may mali. Hindi naman siya nananakit. Nabigla lamang din talaga ako kanina. Baka tama lang talaga ako ng hinala. May pinagdadaanan yung manong at may kinalaman yan sa pamilya niya. O kung hindi man, baka nagdadrama lang siya. Yung mga tao kasi na trip lamang ang pagbabaliw-baliwan, di ba? Kunwari, may sakit sila sa utak. Wala sa tamang katinuan pero hindi naman pala totoo yun. Yung tipong ginagawa lamang nila para matuon sa kanilang atensyon ng ibang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad, pauwi. Binaliwala si Manong. Pinili kong tawagin siyang ganon kahit hindi ko alam ang pangalan niya. Dahil tinuturing ko na siyang kapamilya sa puso ko. Nang magabi, sabay kaming kumain ni Nanay Laida. Pritong isda lamang ang ulam namin pero masaya kaming dalawa. Halos magunahan kami sa pagdampot sa pinakamalaki kaya nagtatawanan kami noon. Pagkatapos namin kumain ay nilambing ako ni Nanay. Inutusan niya akong bumili ng juice sa tindahan dahil malapit kang naman. Isa pa, 7:00 pa lang naman ng gabi at marami pang nakatambay sa labas noon. Pagkakuha ko sa iniabot niyang pera, lumabas ako ng bahay at nagpunta sa kabilang kanto. May mga tao pa naman pero sa lilikuan ko ay may madaraanan pa akong sementeryo sa tabi ng kalsada na walang streetlights. Pero sanayan lang, Sir Seth. Hindi naman ako matatakotin. Kalmado pa ako na naglalakad noon. Napahinto lamang ako nang makita ko sa hindi kalayuan si Manong. Nakatitig siya sa akin na balak yatang harangan ng kalsadang dadaanan ko. Siguro naman hindi siya mananakit noon. Sana huwag siyang manakit. Hinayaan ko siyang titigan ako hanggang sa makalagpas ako sa kinatatayuan niya. Nang medyo malayo na ako, narinig ko siyang nagsalita. Sabi niya, huwag na raw akong mag-abalang magtagal sa tindahan at may aswang raw na kanina pa nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit kinikilabutan ako ng mga oras na yon. Kahit na wala naman talaga akong nakikita. Basta, matindi ang nararamdaman kong paninindig ng balahibo dahil sa kanyang sinabi. Nagmadali ako sa pagbili at kaagad na umuwi. Nang mapadaan ulit ako sa madilim na bahagi ng kalsada,
ay nahagip ulit ng aking paningin si Manong. Palingon-limon siya sa paligid na para bang may binabantayan. Pero hindi niya naman ako napapansin. Nang matiyak niyang walang ibang tao sa paligid ay balisa siyang pumasok sa nakaawang nakalawanging gate ng sementeryo. Ako naman ay nagtaka at umiral na naman ang kuryosidad ko. Sinundan ko siya kaagad at walang ingay na naglakad nun. Ang tahimik ng sementeryo nang makapasok ako, Sir Zeth. Maraming mga musoleo, mga nicho, mga apartment-style na libingan. May malaking kulay puting krus pa sa gitna ng sementeryong yon. Nalibang ako sa kakatingin sa paligid kaya naiwala ako sa paningin ko si Manong. Hinanap ko siya lalo na't nakalimutan ko kung saan nga ba ako lalabas. Nang mapagtanto kong nakakabingi na ang katahimikan, doon na ako nakaramdam ng takot. Pinakinggan ko ang paligid ng may marinig akong mahihinang kaluskos. Akala ko nga ay nasa malayo lamang yan pero napatalon ako sa gulat nang makita kong nasa likuran ko lamang pala siya at nagtatago sa isa sa mga nicho. Hinila niya ako. Minuestrahang huwag akong maingay nun. Natakot ako sa isiping baka may masama siyang balak sa akin pero dayon na lamang ang pagkatulala ko nang makitang may tinitingnan pala siya sa unahan. Hilam sa luwang kanyang mga mata. Kuyom ang mga kamao nun. Sinundan ko ng tingin ang tinitingnan niya at nagulat ako nang makitang may iba pa palang tao sa sementeryo maliban sa aming dalawa. Isa itong babae. Nakasuot ng kulay asol na bulaklaking bestida at may napakahabang buhok. Dinunggol ng kaba ang aking dibdib na makitang may kinukubkob itong nitso gamit lamang ang dalawa nitong mga kamay. Para sa akin, napaka-imposibleng gibain ng nitsyong nanigas na mula sa pagkakasimento. Pero kung pagmasdan ko ang babae, para lang siyang nagbiyak ng styrofoam dahil sa lakas ng kanyang mga daliri. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata, Sir Seth, kung paano niya hinugot ang isang kulay kremang kabaong at buksan ang kandado nun. Napapahagikik pa ang alay habang pinagmamasdan ang kung sino mang nakahimlay doon. Naisip ko, hindi ba siya kinikilabutan? Giniba niya ang nityo ng isang taong namayapa na. Binuksan pa niya ang kabawong at kinuha ang mahalagang mga alahas na suot nito. Akala ko nga, yun lang ang gagawin niya. Pero may mas titindi pa pala. Kitang-kita ko kung paano niya butasin ang tiyan ng bangkay at may hinugot saka ipinasak sa kanyang bibig. Napasingap ako sa labis na gulat nang mapagtanto ang kanyang ginawa. Abala ang babae sa pagkain ng isang napakahabang bituka na mula sa loob ng katawan ng yumaong bangkay na yon. Diring-diri ako, Sir Seth. Lalo na kung isipin natin, di ba? May mga gamot na formalin pa noong mga panahon na yon. Paano niya nakakain yon? Napalingon ako kay Manong na humikbi. Anya, ang aswang na yon ang nagnakaw at kumain sa bangkay ng kanyang anak. Hindi niya mapapatawad ang babae dahil bumiyahe siya ng pagkalayo-layo para bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang bunso. Napatitig ako kay Manong. Mapait ang ngiti niya at sinabing pasensya na daw sa ginawa niya sa akin kanina. Hindi naman talaga siya baliw. Kailangan lang niya itong gawin para hindi siya mahalata ng aling minamatsa din niya. Lido kasi sa aking kanaman. May aswang na naninirahan sa aming lugar. Sa katalayan, isa ang babae sa mga sugi kong bumibili ng kakanin na milalako ko tuwing umaga.
Kumabog ng malakas ang aking dibdib. At pinalala kung sino nga ba sa aking mga suki alaswa. Pagway, tipitig na naman ako sa aling abana sa kinakain niya. Parang masusuka na ako ng pero piniis ko na. Para lang makidana ko iba. Tama si Manong. Pamilyar na ang buwito at hubog ng katawan ng ale. Para bang araw-araw ko siyang nakikita? Nagpaalam ako kay Manong na lalapit ng armpit. Gusto kong makita ng malinaw ang kanyang mukha. Nang matingnan ko siya rin wala prepare, mapigilan ako. Yung pagkatulala ko ay nasundan pa ng pagnanganam. Makita kong napangdan ang telang binalot ng alis sa kanyang ulo. Si Aling Raquel. Pumamid siya lumapansin niyang nakapipig ako sa kanya. Parang tanyang binama ang kanyang mukha at manlaki ang mga mata. Nang mapagtantong wala na ang pelang tumatabi sa kanyang ulo. Muli kong binalingan ng pingin ang kinugrob na nito, Sir Zed. Sa tingin ko ay kakanibing lamang gan. Dahil sariwa pa ang mga bulaklak na nakapatong sa harap ng lapida. Dimasot ko ang aking mga mata at muling tinitigal ang ali na yon. Siya talaga si Aling Raquel. Noong mga panahong yun ay hindi ko maintindihan kung bakit at ano ang ibig sabihin ng ginagawa niya. Ang dami kong tanong na gustong mabigyan ng kasagutan. Kailan pa siya laging ganon? Sa pagkakaintindi ko, hindi nagawain ng normal na tao ang ginagawa niya. Ang pingin ko sa kanya, isang aswang na hindi na nagbabago ng anyo. At dahil kumakain siya ng bangtay ay hindi na nalayo ang kanyang pagkatawa sa isang aswang na pinatawag na balibad. Napatras ako at dahan-dahang umakbang. Palayo ako noon. Puno ng kabang dibdib at tumaasang hindi niya ako hahabulin. Alam ko na piyak na kamatayan ko kapag hinabriya ako noon. Malinaw naman na aswang na si Aling Raquel sa aking mga mata, Sir Zed. Pero bakit niya nagawa ito? Paano niya nakayanan maging isang normal na tao? Hindi naman ako tumatakbo pero hininal ako ng kapusin ako bigla ng hininga. Tabaktak ang pawis ko at nanlalamig ang aking mga kamay. Bago pa man ako tuluyang makalayo ay namutla ako ng may tumapik sa balikat ko. Si Balong lang. Pili-pigilan akong gumawa ng ingay. Sabi niya, lumabas na kami ng sementeryo habang hindi pa kami maiisipang suguri ni Aling Raquel. Tumango ako at sumama sa kanya. Pero otomatikong napalingon kaming dalawa sa pinangdalingan. Nakita kong umaanyol si Aling Raquel na parang hindi na nagustuhan ang ginawa kong pagsama kay Mano. Nasambik ko ang pangalan niya pero may inilabas si Manong mula sa likuran niya. Mahabang bintip pagi pa. Na siyang ikinaatras ni Aling Raquel at suminasing pero mas natakot siya habang nakatingin sa hawak ni Manong. Bubuga siya ng hangin sa aming harapan. Dahilan para mapatakip ako sa aking ilo. Grabe ang sangsam ng amoy nun. Dahil nakalsot pa ito sa nakapaip ko ng ilo. Kaya naduwal ako at napaipra sa takot. Di pagsigaw ay hindi ko kayang gawin dahil nabela na ako ng matinding pagkasindak nun. Naintik na akong atakiyom sa puso. Nang magsalita si aking Raquel at sabihin nga, mamamatay muna kami. Bala siya. Yun pa buo, hindi ko na namalahin kung gaano kabilis. Ang naalala ko lang, iniladay sa aking kamay ni Mano ang bunpot ng paginahawak niya. Dalawa pa na kasi yun. Ginamit niyang pawanta sa mga aswang. Namumutla at mendalamig ako ng makauwi sa bahay. Ni hindi ko na magawang pansiyan ng nag-aalalang tingin sa akin ni Nanay Laida habang pinauulanan ako ng mga talong.
Bakit pero ako balisa? Bakit kasama ko ang lalaking pinatawag na baliw ng mga residente ng San Jose? Sumabat si Manong Ron at sinabing wag na akong pagbabitan. Nagpakilala siya bilang si Mang Erning, taga San Carlos City at isang albularyo. Naparipuro siya sa Bacolod dahil hinahanap niya ang balbal na tumalay sa bangkay ng karibing palamalyang apo. Nakilala namin ito bilang si Andy Miraken. Mabuti na lang, naniwala si Nanay Layba at pinapuloy sa Manong Erning. Sabi niya, siya man ay namatayan daw ng kaanak noong araw at aswang ang may kagagawa nun. Ang kaibahan na alaw, hindi niya nakilala kung sino ang aswang na pumatay sa pamilya niya. Lasa kalagitnaan sila ng pag-uusap lang, makarinig kami ng mahina. Pero mabibigat na katok sa pinto. Kasunod mo ng boses ni Aning Apel. Kumabog ng malakas ang aking dibdib. Lapakot ako sa isiping baka sinundan na kaming raswama. Nagdabo ako sa kwarto. Nagpelok mong ng kumot. Lapatakot ako kay Aling Raquel. Naisip ko, ikanito ba talaga ang mga raswama? Unang pagkakataon kong nakakita ng kagalan nila pero sa katauhan pa ng hindi ko inaasahang tao. Kilala ko si Aling Raquel bilang isang mabait na mamamayan. Nakaramdam ako ng kaluskos kasabay ng pagtamatay ng mga ilaw. Kaya nabalot ng biyang mga buong bahay. Narinig ko si Nanay Layba noon. Sabi niya, huwag akong lalabas sa pinagtataguan ko. Yung kaba ko sa dibdib, mas dumadagundong. Kaya naman pinanggal ko ang kumot noon. Ayoko pa naman sa lapa yung napatakot ako. Kumikip ako nung mariin nang mapansin kong tahimik ang paligid. Sigurado akong hindi ako nakatulog pero nasaan ang mga tao. Di hindi ko na narinig na nagsasalita si Manong Erning at Nanay Layba. Dahil lalang ang sigaw ko nang may makita akong anino sa bintahan ng salamin. Lapilit binubuksan ang seradora noon. Sa pagkakataong ito, magulo na ang kanyang buhok at nanlilimahid na sa dumi. Naaninag ko siya dahil marihuana ang labas. Dahil sa buwan. Panawin nga naman nila na magsilabasan sa kanilang mga lungga. Sa pagsapit ng kabilugan ng kasi malakas sa mga ganito, dahil nilang damipin ng lahat ng kakayang meron sila para makapambiktima. Ilang saglit lang, larimig ko ang malalakas na bayo ng pinto kaya naman mas kimilabutan ako at sumiksik sa likuran ng aking higaan. Manyininid akong sinuyad ng tingin ang paligid hanggang sa malakas na bumalandra pabukas ang pinto. Imiluwanan si Nanay Layba. Kasunod si Mang Erning. Sabi nila ay huwag raw akong padadala sa matamis na boses ni Aling Apel at nilinin lang lamang umano ako nito. Kung pwede ay takpan ko ang aking mga tenga. Sa pingin kasi nila ay umalis na ito. Pero hindi sila matutulog. Ang sabi naman ni Manong Erning ay hindi siya uuwi sa kanila hanggat hindi niya napapatay si Aling Raquel. Dahil kabado ay pinilit kong humiga sa kama. Sabi lang, eragon wala na si Aling Raquel at nadhanap na lamang ng iba yung mabibiktima. Kinabukasan, pinanghali na ako ng gising. Simulat sa pulad dumating ako sa bahay ni Nanay Layba ay nahim lamang ako hindi nakapablako. Lain pa man, yumabas pa rin ako ng bahay at naglakad-lakad. Maraming tao sa kalsada. Kanya-kanyang kumpulan at nagpapalitan ng kuro-kuro. Tungkol sa panalalakay ng hindi umano ng mga bangkay sa sementeryo. Ang nakapaghapilang balita ay ang sepulturerong babalikan sana ang isa sa mga pinapigas nilang bagong gawang puntod. Nakita niyang butas naman noon isa sa mga bagong nicho at nakaawang na ang kabaong.
Ang bangkay ay naroroon pa naman pero nawawala ang mga suot nitong alahas. Pati mga laman loob. Ang masaklap pa, naamoy ng aso at iba pang mga hayop ang bangkay na umaaring nga sa ula, kaya pinagtitulungan naman itong lantaan. May nagpunta na raw na pulis sa sementeryo at manbibiring binalita na nilalangaw pa nga daw ang tila pirang piraso ng bangkay. Day na daw ang lungkot ng mga kaanak na kawawang bangkay na ito. Naalala kong ginawa ni Aling Raquel pero hindi ko maintindihan kung bakit tila pinipigilan ng aking bibig para sabihin sa kanila ang nakita ko. Ang insidente niya ay nasundan pa. Hindi na isa pero 5 beses na. Mga 5 bangkay na ang natatagpuang wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Ang nakapagtataka, Brian normal lamang ang kinikiwas ni Aling Raquel. Kahit iniiwasan ko siya ay baliwala lamang sa kanya. Kaya niyang gawing normal lamang ang lahat na parabang hindi siya lumantak ng tao na hindi ko nagustuhan. Noong araw na yon, kinausap ko si Manong Erming. Sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang tulungan masugpo ang pagiging aswan ni Aling Raquel. Malakas na ang duda kong yung binibenta ng ulam sa karinderya ay yung mga tirang laman loob ng bawat bangkay na binuksan niya. Pumiring si Manong Erming at sinabing masyadong mabangis si Aling Raquel para pagtulungan namin. Sabi nga, pwede ay manatili na lamang ako sa bahay at bantayan ng nanay Raida ko. Sa maikling panahon na nakasama namin siya ay pinuring din na kaming pamilya. At malaki ang pasasalamat dahil hindi namin siya inasigahan. Nalulungkot man ay sinunod ko ang gusto niya. Nangako siya na walang mangyayaring masama sa kanya. Kaya naman nanapili ako sa bahay noong gabi yan. At binantayan ng aking nanay Laida na nagkataong masama ang pakiramdam. Ilang beses akong nagpabading-bading sa higaan. Hirap na hirap akong makatulog. Inang araw na rin akong ginadambala ng isiping. Baka kung ano ang nangyari kay Manong Evening. Yan naman bumangon na ulit ako at sinilip sila ng iba. Mabuti na lamang at buwaba na ang ladlak niya ng mga panahon yan. Kinaumagahan, nablako ako ng pakanin. Kadaya ng dati, pinuntahan ko ang aking mga suki at pinagbentahan. Maliban sa pagkain, nakabenta din ako ng mga balita. Nalaman ko mula sa aking mga suki na bigla na lamang umanong nagkasakit si Aling Raquel. Basta na lamang ipang nagsisisigaw sa sakit noong madaling araw. Pinagtulungan siyang dalhin ng mga tao sa ospital pero tiniuwi din siya kaagad dahil walang findings ang doktor. Tang nakapagtapa ka lamang umano. Napakaraming yan nilapay sa buong katawan. Hindi naman matiyak ng mga kapitbahay kung allergy ba ito o bakas ng labi ko. Diretso kong sinabi sa kanila na baka naman aswan si Aling Raquel at magpapanggap lamang na tawa. Nagtawanan ng mga suki ko at sinabing hindi maganda na magsalita ako ng kuwano. Baka kapag nakarating ito sa kanaman ni Aling Raquel, mapabarangay pa ako. Umiling ako at sinabing hindi naman ako nagsasalita ng walang patunay. Tahasan kong sinabi na siya pa nga ang nagkukubkub ng mga nityo sa sementeryo. Diyan pa man, walang niniwala sa akin. Pinangalanan pa nila akong chismosa na binabaliwala ko lang. May hinuha kasi akong may kinalaman si Manong Erning sa pagkaratay ni Aling Raquel at pagkakasakit. Nakadama ako ng paghimagsik ng mga panahong yon. Ako na nga ang nakakita ng buong katotohanan pero ako pang lumalabas sa sinungaling. Wala namang masama sa sinabi ko. Maramdaman ko ang pag-iwas ng mga tao sa akin na naging dahilan ng paghina ng benta namin sa paglalako ng kakanin. Makalipas ang 2 taon, nagkasakit si Nanay Laida. Dinala ko siya sa ospital para malapatan ng tamang gamot.
Medyo hindi na kasi niya kayang maglakad dahil sa lumala niyang rayuma. Dinadalaw-dalaw ko na lamang siya sa ospital, Sir Seth. Mabuti na lamang at may isang doktor na nagmagandang loob at hinayaan na gamutin ng libre si nanay. Si Manong Erning ay umuwi na rin noon sa kanilang bayan kaya hindi na namin nakita ito. Nakapaghanap na rin ako ng mga panahon yon ng ibang trabaho. Namasukan ako bilang katulong sa isang mayamang abogado sa Bacolod. Malaki ang sahod at marami pang binipisyo. Dagdag pa doon ay mabait naman ang aking amo na ito. Nakakonfine naman sa malapit na ospital si Nanay Laida at hinahayaan ako ng aking amo na dalawin siya kada hapon. Dinadalan ko siya ng prutas, tinapay at inumin. Isang hapon, nagtaka ako nang papalapit ako sa kanyang kwarto. May nakaputing nurse ang pasilip-silip lamang sa kanyang silid pero ayaw namang pumasok noon. Tinapik ko ang balikat nito dahil papasok ako pero gay na lamang ang gulat ko nang makitang kamukha ito ni Aling Raquel, Sir Seth. Hindi na ako nakagalaw pa hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ng babae na makalayo sa akin. Nag-aalala akong pumasok sa kwarto at naabutang nanlalamig si Nanay Laida. Sabi niya, gising naman siya pero masahol pa sa pagkabalisan niya ang tila ba binabangungot siya ng gising dahil hindi man lamang umano siya makagalaw o makasigaw noon. Nagsimula lamang daw ito nang sumilip ang nurse na hindi naman daw magawang tumuloy sa kwarto niya. Ulo at mata nga lang nito ang pinapakita kaya naman kinilabutan ako ng gusto. Nang maisip na hindi naman nurse ang sumilip sa kanya, kundi si Aling Raquel. Matagal na rin kasi kaming hindi nakakauwi sa San Jose. Kaya wala na kaming balita sa mga nangyari sa bayan. Ang bahay ni Nanay Laida doon ay pinaupahanan niya sa mga nagtatrabaho ng construction. Sumabay po kasi yung lugar namin sa pag-usad ng panahon. Marami nang itinayong gusali kaya mukha na din itong syudad sa ngayon. Marami ng mga establishmento at mga pasyalan na dati ay wala naman doon. Kung may listener po kayo na taga doon, Sir Seth, alam po nila ito. Nakakatuwa ngang isipin na karamihan sa mga kakilala ko ay nagsipag-asawa na. Ako na lamang yata ang wala pero masaya naman ako. Ang hindi pa lang ako komportable ay ang kaalamang may aswang na nagmamatsyag sa amin. At galit na galit dahil sa ginawa kong pagsisiwalat ng kanyang sikreto noon. Hindi naman kasi lahat ng tao sa bayan binaliwala ang ibinalita ko sa kanila. Ang iba ay naniwala at nakakuha pa ng ebidensya. Tinaboy ng taong bayan si Aling Raquel at hindi na namin alam kung saan siya napadpad ngayon. Isang araw, nagpaalam ako kay Nanay Laida na bibiyahe pa uwi ng San Jose. Hindi naman ako mag-isa sa dating bahay niya dahil may mga nagrerenta naman. Sinalubong ako ni Ate Mary na nagsisilbing landlady ng bahay ni Nanay Laida. Nakipagkamustahan ako sa kanya at kinagulat ko ng gusto. Nang malaman kong uso pala ang aswang sa aming lugar. May naggubgob na naman ng mga nicho at pinagbubutas sa mga tiyan ng bangkay pero sa tingin ko, wala na akong magagawa doon. Ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Minsan, may mga pangyayari talaga na nawawalan tayo ng kontrol. Dahil hindi lang naman tayo ang nilalang na nakatira dito sa mundo. Kung tayo ay nagugutom, alam ko namang sila din. Ang tanging payo ko lamang sa lahat, umiwas at kilalaning mabuti ang taong kinakalapit natin ng loob. Maraming salamat. Sana ay makapagbahagi pa kayo ng maraming kwentong kababalagan. Isang malaking karangalan na mapapilang ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa Palalaw, Pilindoy. Nakatira ako sa isang medyo libgid na barangay sa Tanay. Pangalawa sa 4 na magkakapatid. Medyo bulubon-buki ng barangay na ito. Ang tawanawing hanap buhay namin sa lugar ay ang pagtatanim ng mga gulay at pag-aanaga ng mga hayop. Tabi daw na roon ng baboy at manok.
Ito ang pinagkakaabanahan ng aking ama na si Kulandoy. At ang aking ina sa kilala sa pangalan ng Mone. Dapat kaming magkakapatid at ako lamang mag-isa ang nagpursige sa pag-aaral. Kahit nasa 15 anis na ako ng mga panahong ito, nasa ikalimang baitang pa lamang ako. Dito sa bundok ay 2 beses lamang sa isang araw ang biyahe ng jeep. Isa sa umaga, isa sa hapon. Kapag natataon naman na araw ng pagpunta ng mga tao sa palengke. Minsan ay 2 beses sa umaga sila ang bumiyahe. Tumatawid ang jeep sa ilog kapag hindi mataas ang tubig. Pero kapag mataas naman ang tubig, wala na kaming ibang mapagpipilian kung hindi ang sumakay na lamang sabay siya. Lagi akong dinadabi sa pag-uwi. Dahil pagkababa ko ng jeep sa sentro ng barangay, kailangan kong maglakad ng may jeep 1 oras bago makarating sa bahay. Pero dahil sa kagustuhan ko makapagtapos ay hindi ko na yun inaalala pa. Hindi din naman ako pwedeng manapili sa batag. Maliban sa wala kaming kamag-anak ay nakakaranas pa ako minsan ng pang-aapi sa mga kapwa ko binapiyo. O kaya't mas pinipili ko na lamang na umuwi tuwing hapon kahit abutin ako ng gabi. Sanay naman ako. Minsan naman kapag masama ang panahon ay sinusundo ako ni Lalay sa ilog. Maging dagdag kita na rin ito sa kanya dahil sa marami ang sumasakay sa balsa na naging hanap buhay nga na rin kapag umuulan. Ang barangay namin ay kilala sa sabi-sabing daanan ng mga masasamang milalaw. Siyempre partikular na doon, yung usaping aswang. Hindi ko naman masasabi na totoo ang lahat ng yon dahil sa wala pa naman akong nakitang ganong uri ng nilalang sa lugar. Turan pa man ay hindi ko naman inaalis ang paniniwala pagdating sa ganong uri ng mga kababalagan. Ang mga magulang ko kasi ay naniniwala sa mga aswang. Ayon sa kanila, kaming magkakapatid ay tinaasan ng duwan ng 6 loloke. Doong sanggol pa lamang kami. Kilala itong manggagamot sa lugar. May mangyilan-yilan sa aming barangay ang nagpapagamot sa kanya. Pero hindi naman lahat ay naniniwala. Yung iba pa nga ay sinasabi na pamamaraan na lamang ni Lolo para magkapela. Pero ang hindi nila alam, hindi nagpapabayad si Lolo kapag nanggagamot siya. Ganun pa man ay hinayaan na lamang ni Lolo kung ano man ang iniisip sa kanya ng mga tao. Hindi nga ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Maging sila Papa ay sinabihan niya na huwag ng patulan pa. Ang mahalaga ay hindi totoo mga binibintang sa kanya. Wala naman sila madawa kundi sa mga na lamang sa kagustuhan ni Lolo. Dahil minsan maging sila ay inaakusuhan na rin ng mga tao noon. Isang araw, may humingi ng tulong kay Lolo. Sinasabing ang tao na pinulungan niya ay biktima ng isa o manong bangkila. Pero pagkatapos nun, hindi na nakauwi si Lolo simula nang umalis ito. Hinalap nila ni Lolo Toting si Lolo pero hindi na talaga nila ito natagpuan pa. Hanggang sa may nakakita sa kanyang bantay sa tabing ilog sa kabilang sityo. At ang lugar na ito ay ang sityo kung saan nakatira ang taong humingi ng tulong sa kanya. Nag-imbestiga ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama para malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ni Lolo. Pero nang malaman nito na bangkilan ang may kagagawan, ay hindi na ito sinuumpa ng kaibigan ni Lolo noon. Salip ay ginawa nito ang lahat ng pamamaraan para maitago ang presensya ni Papa. Ayaw kasing umalis ni Papa sa lugar namin. Pero ayon kay Papa, nang magkaroon na ito ng sariling pamilya, dunadad pa siya ang kaibigan ni Lolo na umalis na muna sa lugar para ipagpatuloy na pag-aralan ang lihim na karumuhan na unang ipinuro ni Lolo sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam ba, ang bangkilan ay uri ng aswang na kayang maglakad sa ilalim ng araw. Kayang-kaya din itong gayahin ang anyo ng kung anumang hayop ang kanya makita o maging kaanyuan ng isang tao. Maitago lamang ang totoo niyang kaunyoan.
Ito ang kinatatakutan daming nilalang dahil maaari ritong dayahin ang kaanyuan ng aning magulang o hindi kaya ay kaibigan at malakakilala. Maliban sa kwento-kwento tungkol sa aswala, laganap din sa amin na mga haka-haka tungkol sa isang nakakakilabot na boses sa kabilang bundok. Ayon sa kanila, ang boses na ito ay bihirang-bihira lamang kong marinig. At kapag marinig ito, siguradong may hindi magandang mangyayari. Isang hapon, dahil sa madamdang panahon kung kaya't nakatawid ang jeep na sinasakyan ko, diretso na ako sa paglalakad paakyat ng bundok. At dahil nagbibilim ng paligid kaya, dinom na lamang ang pagmamadali ko. Sa daan ay may nakasabay ako na isang matandang lalaki noon. Naglalakad din ito paakyat ng bundok. May bele-bele siyang isang maliit na bayo at tungkod na gawa sa kahoy. Pinanong niya ako kung bakit nasa daan pa ba yung maggagabi na at bilikabila sa van nun. Nasaan ba mga magulang mo? Bakit ka hinayaan mag-isa? Tanong sa akin ang matanda. Daling po akong paaralan, lo. Tsaka araw-araw ko naman itong ginagawa kaya sanay na ako. Tumango naman ang matanda sa sinabi ko sa kanya. Sa bagay mataas ang duwan mo. Sabihin mo nga sa akin. Apo ka ba ni Ukil? Nagtaka naman ako kung paano niya nakilala ang aking abuelo. Nung sinabi ko sa kanya na apo nga ako ni Ukil, lapangiti ang matanda. Sinabi niya sa akin na matalik niyang kaibigan ang aking abuelo nung nabubuhay pa. Nagpakilala sa akin ng matanda sa pangalang Toting. Ayon sa kanya ay sa patad ba siya nakatira, pero sa bundok ito lumaki. Inanong ko naman siya kung bakit siya bumalik sa Nugrera. Danong patay na ang aking abuelo. Ayon sa kanya ay balak ng tintahan ng anak bilolo Mr. Kulanoy. Nagtaka ako kung bakit. At anong kailangan niya kay Papa? Mas lalo itong natuwa nang malaman niya na anak ako ng kanyang hinahanap na tao. Ayon sa kanya, mahalaga ang sadya niya sa aking ama. At maaaring isa sa mga araw na ito ay hindi muna ako makakapasok sa eskwela. Hindi ko naman alam kung bakit niya sabi yun. Maya-maya ay tuluyan ng kumalat ang kadiliman sa paligid. Hindi ako nakaramdam ng takot gawa ng kasama ko naman si Mang Toting. Hindi ko alam kung bakit pero tampante ako na mabuting tao ito. Ramdam ko ang sinseribad sa kanyang pagkatao. Hindi ito yung tipo nagpapanggap lang. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malakas na pagbaba ng animoy isang ibon na bumulusok sa lupa. Kasunod doon ay ang pag-aringasaw ng amoy na hindi ko maintindihan kung anong uri nun. Nakakasulasok ang amoy na yun. Sinabihan ako ni Lolo Toting na tumabi ako sa kanya at huwag akong lumayo. May aswal. Huwag kami lumayo ha. Ako naman ay nakaramdam ng takot kaya dumikit talaga ako sa kanya. Iwinasiwas ni Lolo Toting ang kanyang tungkod sa ere habang bumubulong yon. Ilan sa dali pa ay muling tumagaspas ang pakpak. Pero unti-unti naman itong papalayo. Kasunod dito ay ang malakas na huni ng piktik. Dahil sa malakas ng huni, alam ko na may kalayuan na ito sa amin. Dahil sa minuto pa ang kailangan naming lakarin bago marating ang bahay namin noon. Dahil sa baba na kami ng burol kung saan nasa kalagitna ang bahagi ng burol nakatayo ang aming bahay. Medyo padalilig ang piniprestuan ng aming bahay noon. Natakot ka ba? Sumagot naman ako ng hindi. Ibod lang naman ang tunog ba yun? Kamamo naman ito at napangipi na lamang. Ilang sandali pa ay may nakita kaming liwanag. Si Papa yun ah. Sambit ko. Hindi na ako nagkamali dahil maya-maya lang ay narinig ko ng pagpikim ni Papa.
Tadad ko na siyang kinawag dahil lumapit sa akin at nagtanong kung sino ang kasama ko. Kulemoy, hindi mo ba ako napatandaan? Tanong sa kanya ni Lolo Toting. Tinitigan ni Papa ang matanda nun. At doon nakilala niya ito. Tuwan-tuwa si Papa nang maipan niyang matanda. Dali-dali siyang yumapit dito na brano. Badi na hindi ko nagawa kanina. Nabduda kasi talaga ako sa matanda nun. Iniisip ko na baka hindi ito normal na tao. At baka kung anong gawin nito sa akin. Ipinakilala naman ako ni Papa kay Lolo Toting. Doon pa lamang ako nakapagmano sa kanya. Habang naglalakad kami ay sinabi sa akin ni Papa na halos si Lolo Toting na ang nagpalaki sa kanya. Kapag naghahanap buhay si Lolo o di kaya ay may nagpapagamot sa kanya. Si Lolo Toting ang naroroon. Dito ko napagbanto na hindi lang basta magkakilala si Papa at Lolo Toting. Higit pa doon ang papel niya sa aming pamilya. May tatanong pa sana ako sa kanya pero nakarating na kami sa bahay. Naghihimpay na nga pagpainan ng makarating kami. Kaya't hindi ko na nagawa pa ang magtanong nun. Dawdad namang nakilala ni Mama si Lolo. Dito ako nakita na talagang malapit ang matanda sa aking mga magulang. Habang kumakain kami ng hapunan, nakikipagkumustahan naman sina Mama at Papa sa matanda. Dumila na tanong ang matanda kung bakit lame lang ito nakabalik sa aming lugar. Ayon kay Nanay, mahigit 3 taon lang ako nang umalis sa lugar namin si Lolo Toting. Doon nasagot ang tanong ko kung bakit hindi ko ito naalala. Pero ngayon ay muli siyang nabalik. At ayon sa kanya, yun ay dahil sa nararamdaman niya. May hindi umano magandang mangyari sa mismong lugar namin noon. Bukod pa dito, nakakaramdam din naman na siya ng isang presensya, ng isang papausbong na albularyo. La-sorpresa naman si Papa sa sinabi niyon ni Lolo Toting. Dito naman ako napatanong nang, bakit wala kang kapatid pala pa? Si Lolo Okil naman noon maraming kapatid ah. Inosenteng tanong ko kay Papa. Si Lolo Toting ang sumagot na. Yun ay dahil sa isang babaylan ng iyong Lolo Okil. Kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng maraming anak. Isa nang dapat. At kung sa ama mo naman nananalay tayo ang susunod sa yapak ng iyong lolo, isa lamang ang pwedeng maging anak ng iyong ama. Pero wala sa kanya ang dugo at katauhan ng isang babaylan, kaya nagkaanak siya ng marami. Hindi ng dahilan kung bakit hindi siya binalikan ng mga nilalang na nakalaban ng iyong lolo Oke. Pero sa inyong mga anak ni Kolanoy, manggagalin ang isang madaling na babaylan. Ang ibig ni po sabihin, isa po sa anong magkakapatid ang may dugong babaylan. Nibipirin naman si Lolo Toting habang tumatamo. Ang mga kapatid ko naman ay napatingin kay Lolo. Maging ang pinakapanganay namin na si Ate Masing. Inakala niyo na siya ang tinutukoy na pagkapagmana ng pagiging babaylan. Dahil siyang panganay nun. Nang silabi ng matanda na wala sa kanya ang dugo ng isang babaylan ay napahinait ng maluwag. Napatingin naman kami kay Rukip na siyang pinakabunso sa aming magkakapatid nun. Muling bumipi si Lolo Toting na habang sinasabi na hindi si Rukip ang may taglay sa katauhan ng pagiging isang babaylan. Kaming dalawa na lamang ni Tudis ang natira. Nagkapiniman kaming dalawa. Inisip ko na ba kasi Tudis nga ang may katauhan ng pagiging babaylan. Hindi na lamang ako nagsalita pa. Napatuloy na lamang ako sa pagkain. Hindi na lamang pilansin ko ano-ano ang pinag-uusapan ng mga matatanda. Ayaw kong isipin na isa sa amin ni Trudis ang may katauhan ng babaylan. Takot ako sa aswal at gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Sa amin magkakapatid ay ako ng binamahilig sa bukid. Sa katunayan kapag nakaramdam ako ng pagkabagot ay kumupunta ako sa itaas ng burol at doon mananapili. Dali-dali namang nawawala ang pagkakabagot ko kapag nasa piling na ako ng kalikasan. Sinabi ni Papa na sa bahay mananapili si Lola Toting.
Sinabi niya na sa silid namin ni Rakip muna ito mananatili. Pero ang sabi ni Lolo Toting nga, na kung maaari ay samahan ko siya sa may silid. Dahil sa sinabi niyang yun ay nataon ako ng kutob na, siguro, sa aming dalawa ni Todis, ako ang tinutukoy niya na may katauhan ng pagiging babayan. Tumamuna lamang ako at hindi na nagreklamo pa. Habang naayda ay kinausap ako ni Lolo Toting. Marami siyang tinanong sa akin tungkol sa mga pananaw at prinsipyo o sa buhay. Sinabi ko naman sa kanya lahat ng yan. Siya man ay nagkwento rin ng tungkol sa kanya at sa mga bagay-bagay na ginawa noong magkasama pa sila ni Lolo Okil. Pero hindi ko na iisa-isahin pa sa inyo at baka abutin tayo ng taon bago pa matapos ang kwento. Habang kinikwento ni Lolo Toting ang kanilang mga alaala ni Lolo Okil, napatulog ako noon habang nakikinig. Kinabukasan, maaga akong nodising dahil papasok ako ng eskwela. Pero sinabihan ako ni Papa na huwag nang huna noon. Mala, mantika ka kasi ko matulog Kaya wala kang alam kung anay nangyari sa paligid mo. Sampip ni Lolo. Napatanong ako kung anong nangyari kagabi. Halika sa labas, ipapakita ko sa'yo. Sabi ni Papa. Dali-dali akong sumunod sa kanya sa labas noon. Bimela niya ako sa bakuran kung saan naroroon ang aming kulungan ng baboy at talagang kalabaw na kakapanganapalaw. Wala namang masamang nangyari sa kalabaw. Pero may nakita ako mga bakas ng nangyari sa malugar. Tinanong ko si Papa kung anong nangyari kagabi. May nakita akong patak ng mga dugo sa lupa kung saan malapit sa kulungan ng baboy. Maliwalas ang lugar na yon. Pero nagulat ako nang makita ko ang dugo na nasa likod ng baboy. At sa posisyon nito, ay pila ba nahirapan ang sino man sa kanila na siyang may kadagawan kung bakit nagkaroon ng dugo ang likod ng baboy na yon. Maging sa bubong ng kulungan ng baboy, meron. Ayon kay Papa, medisin siya sa palangan na bit ni Lolo Toting. Nang medisin na ito ay doon bumaba ng bahay si Lolo. Maya-maya pa ay nakarinig na si Tatay ng mga orasyon. Kasunod nito ay ang paghiyaw ng isang nilalang na may nakakakilabot o mananapinig. Muli naman narinig ni Papa ang paghiyaw ng nilalaw. At wala pang panahating oras ang nakalipas. Pinawag na ni Lolo Toting sa Papa. Kahit na kinakabalay bumaba si Papa para tingnan kung ano ang pinapawag sa kanya ni Lolo. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita niyang mga dugo sa lupa at maging sa kulungan ng baboy lon. Ang buong akala ni Papa ay ano na ang nangyari sa mga baboy na rin. Yan pala, ay nanggaling doon sa Miralawa. Yung mga dugo at sugat na yun. Napaisip naman ako dahil kadalasan, alam ko kung ano ang nangyari sa paligid. Mabilis naman ako magising kung may naririnig akong hindi magandang nangyari sa paligid nun. Kahit pa haping gabi. Huwag na naman isip pa. Ako ang gumawa ng paraan para makatulog at makapagpahinga ka ng maayos. Hindi ko na busa akalain na alam niya kung anong laman ng isipan ko. Humanga ako sa galing ni Lolo Toting. Hindi kasi lahat ng tao tayang aralin na pimpindihin yung iba kapag hindi nagsasalita. Pero ito si Lolo Toting may kakaiba. Tinanong ko siya kung sino ba sa amin ni Trudis ang kailangan niyang gabayan. Tumingin ito sa akin habang nagtatanong lang. Paano ko sabihin ko sa inyo, Tulindoy, na nasa sayo yung katauhan ng babayan? Anong gagawin mo? Pwede po ba akong umayaw? Ayon kay Lolo, hindi ko ano. Pero kung handa naman akong mabaliw ay pwede naman. Kaya ako nagtataka nun. Pwedeng humindi. Pero mababaliw ako. Bakit diba? Naguguluhan kong tanong nun. Ayon naman sa kanya, ang mga taong nakatakda na magdin isang babaylan o albularyo, kapag umayaw ay nababaliw.
Pero ang mas nakakapanlabot ay ang mahuli ng mga aswang o hindi kaya ay iba pang nilalang sa bilim. Nasa paniniwala ng mga aswang na kapag nakain nila ang taong may taglay na karunungan at katauhan ng isang babaylan, ay madadagdagan ng kanilang nilakas at kakayahan sa pagkikipaglaban. Kapag mangkukulam o manlalason naman ang nakahuli sa paong pinili, pinapatay din nila ito sa pamamagitan ng paghigop ng kaluluwa. Kinukulong nila ang kaluluwa bilang bihag. Sa dertong paraan, kilalanin silang malakas at nire-respeto ng mga nilalang na kagaya nila. Natakot ako sa sinabi ni Lolo Toting. Kung kaya't napagpasyan ko na mas pipiliin ko ang pagsasanay ng pagiging babayran kesa maging pagkari ng aswala o maging bihag ng isang mangkukulam. Sa kabila ng pag-uusap namin nila Papa, mas pinili ko pa rin ng pumasok sa eskwela ng umaga niyon. Sinabihan ako ni Lolo Toting na biniktado ako sa daan. Ay sigurado siya na nakita kami ng mga nilalang kahapon. Kaya hindi malayo na susubukan ako ng mga iyon na bantayan. Mas malala pa, kung sakaling malaman nila na nanalitay sa dugo ko ang pagiging babaygan, siguradong hindi nila ako pipigilan. Sinabi ko naman sa kanya na bigyan niya na lang ako ng pangontra at turuan niya ako ng buhay na kataga na maaari kong bigkasin pantaboy sa mga yon. Tinignan ako ni Lolo Toting sa mata at tinanong ko magagawa ko ba na makabisado sa loob ng 1 minuto lamang. Sinabihan ko naman siya na hindi na malalaman kung hindi ko susubukan. Nagsambit si Lolo ng buhay na kataga. 3 beses na yung inulit. Lasawi kami na pinamara kataganglan. Pinaulit niya sa akin ng pagbigas. Madali ko naman itong nabanggit. Inulit ko pa ito ng 3 beses nun. Doon ay nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon ng enerhiya na parabang dumadaloy sa ugat ko. Magkahalong lamig at init ang gali ng sensasyon na yon. Slabihan ako ni Lolo Toting na ugaliin ko maging kalimado. Tapos may nakaharap akong hindi normal na tawa. Panapilihin ko ang aking kamalayan at maging alerto ako sa paligid. Tumango naman ako at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ang mga kataduan naman na pinuro niya ay pila ba nakapagkip na sa aking kamalayan at isipan. Tasunod dito ay ang pagbibigay niya sa akin ng 1 kwintas. May palambot pitong imahe ng isang patron na kong tawagin. Benito. Pagsuot ko palam ng kwintas, alam kong mananapili na ito sa akin. Halumbuhay ako. Ang kwintas ay nagpapahiwatig kung may kaharap ng hindi normal na tao. E naiinit ito at minsan pa, usang gumagalaw kapag aatakihin ka ng nilalang. Maging mapagmatsyag ka. Tumamo ako at nagpasalamat. Kasunod nito ay ang pagkuha ko ng aking bag. 5:30 layo ng umaga ko kaya palang ko aabutin ako ng 7:00 bago makarating sa eskwelahan nun. Doon pa man ay patuloy pa rin ako sa paglalakad. Porsigido ako sa pag-aaral ko at gusto ko makapagtapos kahit may elementary lamang. Nang sa doon ay magkaroon ako ng diploma at talaman. Pagdating ko sa hintayan ng jeep, nagkataon naman na pulo na at palis na ito. Nagpasalamat ako dahil hindi ko na kailangang maghintay pa. Tinago ko ang kwintas. Ipinasok ko ito sa loob ng aking damit. Marami akong kasamahan na sumakay sa jeep noon. Merong bunpis na papunta sa patad para magpa-check up sa doktor. Meron din na malanad bitinta ng gulay. At ang nakakuha ng aking atensyon noon ay ang matanda na hindi inaris ang paningin sa bunpis na ito. Samantalang ang bunpis naman ay halatang hindi komportable sa pingin ng dinaw. Pilitigan ko ang matanda. Malaman nito na nakapingin ako sa kanya. Ongtayat ako naman ang binalin na ng panyen. Mumisi ang matanda. At ang uri ng pagngisi nito ay pila ba nagpapahiwatig ng pagbabanta. Ninikian ko na lamang ito pabalik. Pagpapahiwapid sa kanya na kalmado lamang ako at hindi ako natatakot noon.
Mararamdaman ko naman ang pag-inik ng kwintas ko. Maayos na nakakawid ang jeep sa irog. Nang makanating ka niya sa kabilang bahagi. Pumarang buntis doon. Then kasi sa lugar layo nakatayo ang timika ng barangay namin. Kiningnan lamang ng matandang babae ang pagbaba ng ginang. Nang makarating naman kami sa may hindi kalayuan, pumara naman ang matandang babae. Bumaba na rin ito. May bila-bila itong paninda at dahil sa malapit ako sa pintuan ng jeep, hahawakan sana nito ang tuhod ko. Pero sa hindi ko malamang dahilan na hindi man ito kinuloy pa, nakita ko mabilis na pagguhit ng takot sa kanyang mukha. Puwaba ito sa jeep. Muli itong tumingin sa akin na pila ba. May binabasa ito sa akin pero siguro hindi na malaman kung ano. Nasa 5 minuto pang pinakbo bago makarating sa eskwelahan. Nalibre naman akong bumaba nun. Pasalamat na lamang ako at hindi pala sisimula ang klase. Then madali na akong pumasok ng silid. Sakto lang naman na nakapasok ako nun at dumating ang aming guro. Minapili lamang ako sa eskwelahan hanggang maghapon. Kinahapunan na. Maayos akong nakasakay ng jeep pa uwi sa aming lugar. Maayos naman ang biyahe. Hanggang sa makatawid kami ng ilog. May mga kasamahan akong malapit lamang ang bahay sa munisipyo. Sila'y mga ngalakal sa bayan. Dahil sa mga kasama ako kung kahit naging kampante ako sa paglalakad noon. Ang ganawa sa kasamahan ko ay nakatira pa sa kabilang bundok na mas malayo kaysa sa lugar kung saan ako nakapira. Mag-aba mga ito. Ang matanda ay nasa edad 50. At ang anak naman kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 30 na. Kampante naman ako na makakauwi sila sa kanilang lugar ng ligtas na. Kahit natakip-sili may maayos pa rin akong nakauwi sa bahay. Hindi ko naramdaman ang pag-inip ng kwintas na suot ko. Kaya kampante akong walang milalang na nakasunod sa amin. Pagdating ko sa bahay ay nasa bakuran si Papa at Lolo Toting. Lebsisiga ang mga ito abang umiinom ng lumbadog. Miyaya pa nila mag-ama na tumaday muna pero dahil sa nangyari sa lugar namin ay maayos naman na tumanggihan mga ito. Matapos makapagmano kay tatay at lolo, pumasok ako sa bahay para ipagbigay alam kay mama na nakauwi na ako. Aba na naman ang paghahanda ng hapagkainan sila mama. Iwapit ako kay mama at mano. Sinabihan ako ni mama na magpalit na ng dalit para makapaghapunan na kami doon. Habang kumakain ay pinanong ako ni Lolo Toting kung kamusta maghapon ko. Ayos naman po. Napili lang ako sa eskwelahan sa maghapon. Mabuti naman at walang demonyo na naging sagaban sa daan mo. Nang marinig ko yun ay doon ko lamang naalala ang nangyari sa jeep kanina. Ikinuwento ko yun kay Lolo Toting. Kinanong nila ako kung taga saan ang buntis. Sinabi ko naman kay Papa na yung buntis ay ang dating kaibigan ni Ate Masing. Si Binig. Dahil sa sinabi ko ay napamura si Lolo Toting. Sinabi ni Lolo Toting na yun ang dahilan kung bakit walang nilalam na nakasunod sa akin na umuwi ako. Malamang ay mas inuna ng mga itong buntis nun. Nakaramdam ako ng pag-aalala at tawa kay Binig. Niyaya ko si Lolo Toting na puntahan ang tahanan nila Binig nun. Tinitulan ako ni Papa at sinabihan na anong magagawa ko kung mabiktima si Binig na laswala. Bata naman ako at wala pang kakayahan para labanan ito. Pero pa, cargo di konsensya ko kapag may nangyaring masama ay Binig. Lapanipis si Lolo Toting sa sinabi ko. Sinabi niyang tadlay ko nga ang katauhan ng isang babayan. Sinabihan niya akong bilisan ko ng pagkain para makalis na kanita nun. Dali-dali naman akong kumain. Pagkatapos ay kaadad na kaming umalis ni Lolo Toting. Bago pa man kami tuloy ang makalis ay nagtaka ko kung bakit hilubad niya ang baging na ginawa ng sinturon. Binigay niya yan sa akin at siyabi niya, yun ang magiging sandata ko. Eto ho, elo, baging 3. Paano ko matutunuan ito? Ikaw bata, may balakan mo baka bayani pero, ay nako,
Hindi basta-bastang bagin on makabuhay. Espesyal na sandata iyan at gamot laban sa aswang. Napakamot na naman ako ng ulo nun. Lumapit si Lolo Toting sa akin at may bilulong na mga katada. Sinabi niya rin sa akin na yun ang babanggitin ko kapag dadamitin ko na ang latigo na dawa sa makabuhay. Tumango naman ako. Pero imbis na sa bewang ko itali ang latigo, sa ano ako nilagay yun? Pinawon pa akong siraulo ni Lolo. Akala ko naman daw ako si Pedro Pinduo. Danong ulti mong makabuhay na payo ay hindi ko kilala. Natubingang la sa bundok ako nakatira. Silabihan ko naman siya ang padal niya naman kasing dumating. Kung sana noon pa siya pumunta sa amin ni Bisana. Dati ko pa alam yung makabuhay la ito. Abay, nanisip pa. Kalmalam no. Sige, maistorbo mo yung milalang, hindi na nating imahuli. Dahil sa sinabi ko ay manahimik na lamang ito. Bilisan namin ang paglalakad. Ang kaya't mabilis naman kami nakaraping sa lugar kung saan naroroon ang tahanan na mirabilig. Ilaw sa nalipa ay mahinarinig kami mga kaluskos sa gilid ng tahanan ni Rabinig nun. May inusan na kataga si Lolo Toting. Kasunod nun ay ang pag-ihip niya sa noko. Ayon sa kanya ay sa bulag yon para hindi malaman ng aswal na naroroon kami sa lugar. Hindi naman ako umimik pa. Hinayaan ko na lamang si Lolo Toting. Nawala ang pagkaluskos sa gilid ng tahanan ni Rabinig. Kung kaya't muli lamang kaming lagmasid sa kapaligiran. Narinig naling may nag-uorasyon ng lapin sa loob ng bahay nun. Namanga naman ako dahil naintindihan ko ang pag-uorasyon. Dahil pasawi ka nito ng lapin. Ang orasyon na ito ay nagtatabri ng mga nilalang ng bilim, partikular na ing aswal. At sa uri ng pagbigas nito ng mga salipang yon. Masasabi ko isa itong biyasa sa lihim na karunungan. Niyaya o ni Lolo Toting na umalis na kami ng lugar. Ligtas na umanong buntis din may kasama silang albularyo sa loob ng bahay. Naaya naman ako ng manuwag nang sinabi yun ni Lolo Toting. Dahan-dahan kaming umalis sa lugar at naglakad na pauwi nun. Malapit na sasakay ng jeep ang bahay ni Rabinig ko kaya medyo mahaba ang aming kailangang lakarin pauwi sa bahay. Wala namang problema kahit light at layuan ang kailangan naming lakarin ng dahil sa nagkikwentuhan naman kami ni Lolo. Maya-maya pa, may narinig kaming paghinga. Yung paghinga na yun nakala mo, galing sa ilalim ng lupa. At ang pamamaraan ng paghinga nito, para bang nahihirapan. Yung bang panagli ng isang taong manungkot. Dahil doon ay napaginto kami ni Lolo Toting may katininan. At pinaw sa Davipra ay may naman may malalim na paghina. Hanggang sa walang ano-ano ang kanina'y malalim at balayad na paghina na palitan ng paghikbi noon. Nararamdaman ko na sa pamamaraan ng paghikbi mayroong isang boses ay piga pa dumanos ito ng matinding pasakit. Dito na umusaw si Lolo ng dasal. Pagdadasan na pagpadasal na yun. Maging agresibo ang paghikbi ng dinalaw. Para bang may halo na itong galit at pinanapit. Mas lalong nilakasan ni Lolo ang pag-usal ng panalangin hanggang sa ginuhyan na lamang daw wala ang boses na naririnig nun. Nang tinguyan na nawala ang pinig. Sa anawan kami nakarinig ang pagaspas ng pakpa. Nang pila ba napakanaking halip sa iyong papawid. Sinabihan ako ni Lolo Toting na kailangan ko na magsiwala mag-aral ng mga kalaman kong matutunan. Payag ako no, pero basta kapag natapos na yung pasukan na, abala pa ako sa pag-aaral na yun eh. Alam mo, kung pwede lang sanang maging abogado yung isang loko-loko eh, sigurado ako namumunda ka. Marami ka na sanang napananong kaso sa galing mo, magpalusot. Hirit nito kung kaya't napakamot na lamang ako sa bato at napailing na lamang sa sinabi ni Rolo. Nadatnan naman namin nag-iimpay sa amin si Tatay si Sala habang nakikinig ng mga kwento sa kanyang radyo. Idabuksan niya kami ng pintuan. Kinuwenta naman namin kay Papa kung anong nangyari.
Siyang pinagulat at natakot din siya. Dito ay isinalaysay niya sa akin ang tungkol sa babae. At kung ano man ang ikinuwempre niya tungkol sa babae nito, malalaman niyo sa susunod na bahagi na laking istorya. Sa maniwala man tayo o sa hindi. De joke lang mga hagyudo. May basher kasi tayo dyan eh. Kidding aside, simulan na natin ang kwento. Mapagpanang araw sa inyo, Sir Seth. Sana po ay mapiling niyo itong kwento ko. Ito ay sariling karanasan ko tungkol sa malaswang. Karanasan po namin ni pinangaking tatay. Mahigit 50 anos na po ako lang kasalukuyan pero hindi ko pa rin magawang kalimutan ang karanasan kong ito dahil nag-iwan ko ng malaking takot sa akin. Ipinangaral lang lagyubahiran kong bakit sa ibig kong ito. Hindi pa rin ako nag-aasawa. Siguro dahil nagkaroon na rin po ako ng takot sa mga babae. At tayo ko nang maulit ang pagkakamali ng aking ama sa pagpili ng babae makakatuwang niya sa buhay. Itago niya lamang po ako sa palalaw Bert. Tibong Occidental Lindoro. 10 taon pa lamang ako nang pumalaw sinalay bed sa panganganak sa kapatid ko si Ivy. Dahil sakit sa puso ang aking ina. Lamas talo pang niyumala matapos niya akong ipinawalak. Noon ay silabihan siya ng mga doktor na kung maaari ay huwag na magpapabuntis pa. Dahil yung maaari na ikamatay ang susilagyang palawalakran. Makalipas yung 10 taon ay nabuntis muli ang aking ina. Hindi na gustong ipalablag ang bata kaya naman ipinagpatuloy niya ang pagbubuntis na yun. Dahil pa alam niyang delikado ikaw sa tulad niya merong sakit sa puso. Sa madaling salita, pagkapawanak ay kaadad ng binawian ng buhay sinalay. Sa murang ibed ko ay naranasan ko kung paano maging paranawang magulang ng apatid ko. Lalo na kapag lasa tabaw ang aking ama. Pero paano ay pinutulungan naman ako ng aking mga tiyayin sa pag-aalaga kay Ivy Lorne. Halan sa umabot ito sa edad na 2 taon. Makalipas ang 2 taong anibersaryo ng pagkawala ni nanay. May inuwing babae si tatay sa bahay namin. Lasa 12 anos na ako ng mga panahon yan. Kaya naman tanda ko na ang lahat na mga nangyari nun. At hanggang sa mga panahon ito ay maikikwento ko pa rin ng di palyado. Kumbaga, hindi may nawala sa isip ko. Labulat ako at mulapiyahin ko nang ipakilala ni Papay ang babaeng kasama niya. Ayon sa kanya, lobby niya raw ito at malapit na daw silang magsama noon. Silabilan pa ako ni Papay na simula sa araw na yon. Tatawagin ko na itong Nanay Miola. Yung babaeng noon ko pa lamang nakita. Matanda at mistisa ito. Kaalaman namin noon dahil nasa marigif 25 lamang ang iba niya. Kaya naman malaki ang liin pagtutol ng mga piyahin ko lang. Nagulat pa mas sila magsabihin pero na 40 anyos na raw ito. At 5 taon lamang ang tanda ni tatay sa kanya noon. 1 buwan lamang ang lumipas. Kahit pa hindi pa sila ikinakasal ay ibinahay siya ni Patay. Doon na nga siya sa bahay namin tumira at umakto bilang aming madrasta noon. Ning unang araw na pagkirang niya sa amin, napansin ko nakakaiba ang pipig niya sa kapatid ko si Ivy. Sa paraan ng pagpipig niya, para bang anumang 70 ay gusto niya itong sadpalinban. Napansin ko rin na simula pa lamang noong una siyang ipakilala ng aking ama. Palagi maramang itanong kayo po. Hindi siya makapingin ng diretso sa mga matalamer. Ito pa, Sir Seth. Mong kakain na kami ay nagulat ako sa ikinikilos niya. Imilabas ko kasi yung kutsilyo namin na gawa sa tanso. Dahil hihiwain ko yung alamansinan. Hilig ko kasi napigaan ng kalamansi o sausawan na toyo kapag pritong isda ang ulam namin.
Lagi si Pipa Isabel na kapatid mismo ni tatay na kasabay namin noon sa pagkain. Nagulat din sa insta ni Nanay Mirna. Paano ba naman? Bigla itong lapatos na makita niya ang papalim na yon. Para bang takot na takot siya. Aksidente ring tumarsik sa kamay niya yung piniga kong kalamansi na naging pahilan ng pagiging hysterika no pagsigaw niya noon. Yun pagulat na sigaw na bird pa yung napaso. Parang nasaktan siya na yung lapas lamang ng kalamansi yun. Napawak pa siya doon sa kamay niyang napadisikan ng kalamansi sir. Dahil madali siyang magbuo roon sa poso at naghugas ng kamay. Hinugasan nung maigi yung kamay niyang napadisikan ng katas ng kalamansi. Let pinilan tanimin pilahin ko habang si tatay naman ay pahimik lamang. Pida ba hindi man lamang siya nabahala sa ikiniras nito? Nang bumalik na sa upuan si Nanay Mio na, kapansin-pansin ang pagiging badisa nito. Hindi maring ipanad-alak pa ng tingin na. Bigyan tumayo ang piyahin ko. Umuha siya ng asin na inalagay niya sa palapito at tadad na inilapag sa harapan ni Nanay Mirna. Medyo matabalang sabaw, baka gusto mong madlabi ng asin. Makahulog ang sabi ni Kipa sa bed. May balis namang umibing sila ni Mirna. Lalo pang naging balisa ang pagkilos nito. Matapos kaming kumain ay nagkulong sa kwarto ang madrasta naming kasama nito si tatay. Habang kanina man ay nasa sala kasama si Tita Isabel. Hindi ko makakalimutan na. Bililuan ako ni Tita noon na mag-iinap umano kami sa aming madrasta. Dahil may kutob daw siya na hindi ito araniwang tao lang. Di may human being na na wag ko raw itong hayaang makalapit kay Ivy. Naging biyasa na si Tito sa pagkilapis ng mga ganitong nilala. Dahil yung biman niya isang antingero at marami umano itong alam. Lalong-lalo na sa mga aswara. Nanarobin yun, bago sumapitan gabi, may binigay sa akin si Tita Isabel. 2 quintas na may pendant na parang isang uri ng buhay na bato. Inatisa niya ako na isuot ko raw yun at yung isa ipasuot ko kay Ivy. Ayon sa kanya, palontra ba yun sa mga aswang? Kadag ko naman ginawa ang sinabi niya. Isinabit ko sa led ng 2 taong gulang ko kapatid yung kwintas, habang isinuot ko naman ang isa pa. Kinadabihan, pasado 11 ay nagising ako dahil biglang bumukas ang pintuan ng kwarto namin ni Ivy. Patay ng ilaw kaya naman mabilim. Pero naaaninag ko pa naman yung kabuuan ng kwarto dahil na tiyempo na napakaliwanag ng buwan na. Pumapasok ang liwanag nito doon sa bintana namin na gawa lamang sa mata-matang buho. Nagulat ako nang makita si Nanay Mirna. Ladahanda ang pumapasok sa kwarto namin. Nagdirig-tuluban ako Sir Seth pero pigala-pivi ko na bahagyang nakamulat yung mga mata ko para makita ko ano ang sadya niya sa loob ng kwarto namin ni Punso. Medyo napapakot na ako lang dahil nakita ko na hindi morwal yung kinikilos niya. Isa pa, nang mapatingin ako sa mga kuko niya, lalo akong napakot na. Napakahaba at napakatuwis kasi ng mga ito. Hindi ba ito katulad ng kuko na noong kumakain kami ng umaga? Kahit mabidew. Napansin ko rin na naglalabasan yung mga ugat sa mga kamay at balini niya. Ibang-iba doon sa malakandilang baliri na nakita namin sa kanya. Mentally na siyang nakalapit sa higaan namin ay lalo akong nanyinig sa papat. Doon ko na kasi napiyak na isang aswal ang madrasta namin noon. Sa papat ng higaan naming magkapapit ay may malaking aparador na may malaking salamin. Ipangkita ko naman ang picture namin kahit pa nakahiga na kami sa higay.
Nang mapatimin ako sa salamin na yon, nagulat ako dahil hindi lumilitaw doon yung refleksyon ni Nanay Mirna. Hindi ko alam ang gagawin ko nang maramdaman ko na umupo ito sa gilid ng higaan namin. Inamoy-amoy niya ang kapatid ko at sa paraan ng pagkilos niya ay parang anumang sandali ay gusto niya itong kagatin nun. Nang akmang ilalapit man ito yung mukha niya sa leeg ng kapatid ko, bigla siyang napatras. Siguro dahil yun doon sa kwintas na ibinigay ni Tita Isabel. Patakbo itong lumabas sa kwarto namin na tila ba may kung anong kinatatakutan. Nang makaalis siya ay kaagad kong ikinandado ang pinto at isinindi ang ilaw. Hindi na ako nakatulog noon dahil sa labis na takot. Muli akong nakarinig ng mga kaluskos mula sa likuran ng bahay. Sumilip ako sa bintana para tingnan kung ano ang pinagmulan ng mga kaluskos na yon. Gayon na lang ang pagkagulat ko nang makakita ako ng isang malaking itim na baboy na may kulay pulang mga mata. Tumatakbo ito papunta sa damuhan at tila ba nanggaling ang baboy nito sa mismong loob ng bahay namin. Kinabukasan, pagkagising namin ni Ivy ay kaagad kong narinig ang boses ni Tita Isabel. Kaya naman dali-dali na akong lumabas sa kwarto noon. Nadatnan ko sila sa sala nag-uusap-usap. Narinig kong sinabi ni Tita na nakunan umano yung pinsan nila ni Tatay na halos kapitbahay lamang din namin. Yung bahay noon, papunta roon sa direksyon kung saan ko nakitang tumatakbo yung itim na baboy na yon. Sinabi ni Tita na ayon sa palagay niya, ilaswang yung pinsan nila. Sinabi niya yon habang nakapako ang tingin niya kay Nanay Mirna. Nakita ko na umiwas ng tingin si Nanay Mirna at nagkunwari ito na may kukunin sa kusina. Umalis siya habang si Tatay naman ay sumunod sa kanya noon. Nang wala na sila ay kaagad kong pinuntahan ang tiyahin ko at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari ng gabi yon. Galit na galit si Tita noon. Kaagad niyang nilapitan si Nanay Mirna at saka kinompronta ito. Maging si Tatay ay nagulat nang diretsahang sinabi ni Tita kay Tatay na aswang ang kinakasama nitong babae. May kinuha si Tita mula sa bulsa niya. Isang botelya na may lamang langis noon. Wala itong tigil sa pagkulo habang ipinapakita niya sa amin ito. Nakita ko na nananlaki ang mga mata ni Nanay Mirna nang makita niyang bagay na yon. Itilanggi ni Tatay na aswang ang madrasa namin pero nang hamunin ni Tita Isabel si Nanay Mirna na humawak ng asin, katas ng kalamansi, biglang nanlisik ang mga mata nito. Saka nagmamadaling umalis. Hindi na ito nahabol pa ng aking ama dahil parang bigla na lamang itong nawala. Gayong iisang daan lamang ang posibleng dadaanan nito noon. Simula ng araw na yon, ay hindi na muli pang nagpakita sa amin si Nanay Mirna. Noong una ay hindi matanggap ni Tatay ang pag-iwan sa kanya ng aming madrasta pero kalaunan ay unti-unti rin niya itong natanggap. Inamin din niya sa amin na maging siya'y nakahalata rin sa ikinikilos nito. Pero pinili na lamang niyang paniwalaan na isa lamang itong normal na tao, tulad natin. Hanggang dito na lamang po ang aking may babahagi. Pasensya na Sir Seth kung hindi ganun kahaba. Muli, maraming salamat po. Magandang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito si MJ. Isa ako sa mga sender niyo na nagpadala ng kwento na merong pamagat na kapitbahay. Search niyo lamang po ito mga kagiliw.
para mapakinggan niyo. Pasensya na kung medyo natagalan bago nakapagpadala ulit ng kwento. Kailangan ko pang tanungin ng mga taong kailangan sa kwentong ito na may koneksyon doon kay Lola Luring kung naalala niyo sa una kong kwento. Ang sabi po ng lola namin ito daw si Lola Luring ay hindi pa aswang noon. Naging mag-asawa ito sila ng kapatid niyang si Lolo Jacob pero nung namatay daw ang nanay nitong aswang, ito ang pinaghihinalahang sumalo ng pagkaaswang ng nanay niya. Kaya nga naging aswang yon. Etong una ay sa lola ko munang karanasan. Natawagin na lamang nating Lola Tinay. Dekada 50. Ito pong lolo namin, napakababaero nun. Na hindi alam ng Lola Tinay ko na may relasyon pala itong si Lolo at Lola Luring. Hindi naman po sa sinisiraan ko ang pamilya ko, Sir Seth, pero ito po ay kwento ni Lola. At may basbas niya na ipadala ko dito sa channel mo. Bali ay na nga. May relasyon po itong si Lola Luring at Lolo Jacob ko. Nalaman lamang ito ni Lola nang hindi pala tumupad itong si Lolo sa pangako nito kay Lola Luring na magtanan sila. Kaya itong si Lola ang pininterya noon. Bali gabi daw po noon, Sir Seth. Kalaliman ng gabi. Wala pa daw si Lolo noon. 3 pa lamang ang mga anak nila Lola noon. Panganay ang nanay ko at mga bata pa ang mga ito. Si Lola ang tipo ng asawa na hindi mahilig sumundo ng asawa. Kumbaga, taong bahay lamang ito. At ang bahay po nila dati ay nasa Iraya pa. Alam mo naman, Sir Seth, ang Iraya, di ba? Mga bulubundukin. Nakarinig umano si Lola nung una ng tik-tik. Binaliwala niya na lamang yon kasi lagi naman daw may ganon. Pero maya-maya pa, napalitan na umano ito ng butok-butok. Yung butok-butok. Yung parang manok na parang pato. Natakot na umano si Lola. Lalo't sila lamang ng mga bata ang nasa bahay nun. Ang ginawa umano ni Lola ay nagdasal na lamang ito. Hanggang sa wala umano ang tunog at dumating na nga daw si Lolo ng mga oras na yon. Lasing si Lolo, Sir Seth. Inasikaso daw ni Lola si Lolo. Tapos ay natulog na daw sila. Nagising si Lola madaling araw. Maiihi ito. Tumayo ito at umihi doon sa bandang gilid ng bahay. Bale, may silong po itong bahay daw nila. Laking gulat umano ni Lola nang hindi daw siya makatayo. Parang hinihila umano ang mga laman loob niya kung pipilitan niyang tumayo doon. Iba na daw ang kutob niya nang biglang mapasilip siya sa may bandang silong doon. At makitang merong tao sa ilalim mismo ng kung saan siya nakaupo. Sumigaw umano siya noon. Sabay sabi ng, "Jacob, may aswang sa baba." Napabalikwas daw po ang lolo ko ng bangon at nanghihina na daw po si Lola sa sobrang sakit noon. Kinuha ni Lolo yung mga panlaban niya sa aswang. Ang una ay ang bulag na bao o bulag na baon ng niyog. Dinasalan niya ito at itinaob daw sa bawat haligi ng bahay. Sabay labas umano nito. Tinumo niya ang silong dala-dala ang buntot pagi noon. Doon na daw nakagalaw si Lola. At sumaniwala man kayo o sa hindi, umaalog daw talaga ang buong bahay dahil sa nilalang sa ilalim ng silong noon. Hindi umano ito makalabas doon. Nauuntog lamang umano. Bumabangka ito sa bawat kanto ng bahay at nang makorner umano ito ni Lolo, pinaghahampas niya umano ito ng butot pagi hanggang sa bumunot na lamang ng itak si Lolo noon. Bigla na lamang nag-anyong tao itong nilalang na ito at doon nakita ni Lola, si Lola Luring. Napatigil daw si Lolo noon.
Umiiyak umano itong si Lola Luring at sinabing bakit daw hindi sumipot si Lolo sa pinag-usapan nila. Naakala niya daw siya ang pipiliin ni Lolo kesa sa pamilya niya. Para umano itong bomba na sumabog sa pandinig ni Lola. Pero sa kabila nun, mahal niya pa rin si Lolo namin. Nagalit bigla ang Lolo at sinabihan itong si Luring na napakababaw doon ang dahilan para pati si Lola. Pakialaman niya. Kaya sa sobrang galit nito ay pinagpapalo niya lalo ito ng buntot pagi. At nagpaakaawa na daw itong aswang na ito na tama na at titigilan niya daw si Lola. Pinasumpa siya ni Lolo. Kahit sino sa pamilya niya, hanggang sa kaapo-apuhan niya ay hindi niya gagalawin. Nangako naman ito. Pinakawalan naman siya ni Lolo noon. Yun ang unang araw na nalaman nila na aswang na nga ito talaga. Pangalawang karanasan. Ito naman po ay karanasan ni Memo. Bata pa siya noon. Bali nasa Iraya daw sila noon. May bahay din po kasi kami doon, Sir Seth. Pero mas madalas kami dito sa baryo na bahay namin kesa sa Iraya. Doon lamang kami natigil pag mag-uumpisa na po ang anihan, lalo na pag summer. Hindi kasi masyadong mainit doon dahil sa madaming mga puno. Umaga. Nakita na umano nila nanay itong si Lola Luring na naglalakad papunta sa uma. Binati daw nila ito. Nagmana naman itong si Memo sa kanya. Yun lang naman. Usap saglit tapos dumiretso na itong matanda. Kung saan ito papunta. Kinahapunan. Umuwi sila nanay sa baryo. Doon sila natulog kasama kami syempre dahil doon naman talaga kami nananatili noon. Then may pasok pa rin itong si Memo. Kinagabihan. Mga 10:00 na yata ng gabi noon. Tulog na kaming lahat. Ginising umano ni Memo si nanay na nadudumi na raw siya. Pinababa naman siya noon. Dinala sa labas. Hindi na umano ito umabot ng CR. At doon na mismo inabutan sa labas ng bahay kaya pumasok muna itong si nanay para kumuha ng pala. Nang gumalik si nanay, namumutla na umano itong si Memo. Nang tanungin ni nanay kung anong nangyari ay itinuro daw nito ang kabilang bahay. Nung tingnan ni nanay, wala naman daw siyang nakita kaya ipinasok niya na lamang ito si Memo. Noong umaga, tsaka lamang ito nagsalita at nagkwento na nakita niya umano si Lola Luring na naglalakad sa ibabaw ng gubungan. Tuwid na tuwid umano. Nakanganga. Habang lumulutang. Siyempre hindi naman pwede magsinungaling yung bata, diba? Talagang nangilabot kami doon. Pangatlong karanasan. Taong 2017 lamang po ito nangyari. Dahil sa umuwi ang kuya ko kasama ang pamilya niya. Pinili kong doon muna tumira sa bahay namin sa Iraya. Dahil sa tahimik doon at medyo malayo sa disgrasya. Sa baryo po kasi Sir Seth, malapit lamang ang kalsada. Pero tatakot din ako para sa anak ko at gala na nung mga panahon na yon. 4 na taong gulang na siya noon. Ang bahay namin sa Iraya ay medyo paakyat ng pabundok mula sa kalsada. Lalakad din ng kaunti sa maliit lamang na patad tapos sapa na ito. Ang sapa na ito, may tulay na hindi naman talayuan para sa kalsada pero mas safe dahil walang masyadong sasakyan doon. Malibago ka liliko papunta sa tulay, sa gilid ng kalsada ay may pindahan doon. Ang pindahan na yun, pagmamayari ng anak ni Lola Luring. Humingi ang bata sa tatay ko ng pera. Wala akong kaalam-alam nun Sir sa tela sa trabaho nga po ako sa bayan. Ninimuya ko kinadabihan. Nilalagnat na yung anak ko.
Baliwala po akong tulog kakabantay sa kanya. Baing nagwawala po ito habang sinasabing, Mama, Mama, andyan siya. O kunin niya ako. Takot na takot yung anak ko noon. Meron siyang nakikipa ang hindi ko nakikipa. Pilaturunin birha o bukasan. Landun daw. Maya-maya, gunisin si nanay at nagsiga. Nablabay pa ng insenso. Doon na parang may kung anong nilalang na tumakbo mula sa silong ng bahay namin. Kinakala ko lang ang aso namin yon. Kasi hindi man lamang tumatahol ito eh. Kaya kampanpi ako. Meron din namang habak itong anak ko pero Sir Seth, Ming kapain ko yung habak niya. Wala ito. Tinanong ko siya kung saan niya ninaday pero hindi niya daw anak. Tinanong ko din si nanay kung nakipid nga ba yon. Sabi yung nanay hindi daw. Kinitaban na ako nun. Medenban na lamang ako ng asin sa gilid ng bata. Di na rin siya nakatulog. Kinabukasan, dinala ko yung anak ko sa manggadamot. At nung pinawas ito sa pamamagitan ng itlog. Sabi nito, inuunpi-unpi na daw ito. Nakipay talaga sa itlog na parang may nilamog yan sa mga may malapit sa gitna ng dinaw. May ibig sabihin ay inaaswang na daw. Binakuran na nitong manggadamot ang anak ko. Ginawan ulit ng habak. Tinanong ko ang manggadamot kung sino ang aswang. Ang sagot niya, taga dun lang din daw sa babae ng bahay namin. Sa may bandang kalsada. Basta alam ko na daw yun. Wala akong ibang maisip kundi sino na luring. Dahil nga may nakapagsabi sa akin noong araw na binigyan ng pera ng tatay ko ang bata. Pumili ito doon sa tindahan. At nagkataon na andun daw ang matanda. Nagmano ang bata. Bago bumili at umuwi nun. Sa ngayon, Sir Seth, ito po si Kamdang Luring ay buhay pa. Hanggang ngayon at malakas pa ginito. Kahit na maigip 80 anyos ng edad nito. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.